ang listahan na inilabas Ito, na okay. ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Nako. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa Sa ang angas, talagang, nandito ho yung mga pangalan. Ibibigay ko ho sa inyo yung mga pangalan. Anak na Kasi nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon Ayun yung na, ayun na, listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na Yan na nga ho ba sinasabi natin, di ba? Hindi ho sila makakapaglagay ng pangalan ng barangay dyan. Kasi babalikan ho sila ng mga residente dyan sa barangay na maipapasali dyan sa listahan na yan. Halimbawa, yung barangay natin napasali dyan. Magsasalita tayo, paano nangyaring drug clear? Yan daming bang dito, di ba? Halimbawa, ito, number ng barangay, Batanes. Ha? Ang drug clear daw, 8 barangay. Unaffected. Anak ng tokwa, walang kwenta tong listahan na to. Kailangan isampal to kay Anti-Claire Castro. Kung magbibigay ho kayo ng report, siguraduhin nyo na hindi sasambulat sa pagmumukha nyo. Drug-free. Ano kalokohan ito? Pagka linagay nyo dyan, yung probinsya, ganun-ganun na lang. Ito ang sinasabi nila na para lang sa optics. Para lang masagot yung mga katanungan, para lang masabi na okay, may binigay kami kay Eden Santos. Ito matindi dito mga kababayan. Sa dami ng network na nandyan sa Malacanang press corps na yan, katangi-tangi itong si Ma'am Eden Santos, katangi-tanging gumawa ng report dyan sa drug clear barangays. Kasi hindi ho nila ginagawa ng report kasi bayad ho sila ng Malacanang. Hindi ho nila pwedeng usisain yung mga pinaggagawa nitong si Anti-Claire. Kung ano man ang sinasabi ni Anti-Claire, dapat tanggapin yon ng kung sino man mga reporter sa Malacanang nang ganun-ganun na lamang. Magbibigay ka ng listahan, walang pangalan. Anong klaseng listahan yan? Hindi na nga tinatanong, dapat hindi mo na binigay, Ante. ating yang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal. Habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Kakalungkot. Ganyan hong ugagin ng Malacanang ang mga taong bayan. Kung iperinisinta nitong si Claire Castro, itong listahan na to, akala mo napakarami. Yun pala, yung kalahati nung isang bundle na mga papel na ibinigay dito sa mga taga Malacanang, wala namang laman. Okay lang yung kalahati, okay lang 5 pirasong na bond paper, di ba? Wala namang problema dahil listahan lang naman yan eh. Pero para ipakita sa media na napakakapal ng papel na ibinigay para masabi na napakarami ng mga drug clear barangay, kabalbalan ho yun. Anak ng tokwa, kung sino man ang nag-o-orchestrate diyan sa Malacanang press corps na yan, mag-resign na ho kayo. Anak ng tokwa, hindi ho kayo effective sa trabaho nyo. Imbis na ipaliwanag nyo ang tunay na estado ng ating bayan sa sambayan ng Pilipino, pinipilit nyong tinatago dito sa mga ganitong cheap na pamamaraan. Magbibigay kayo ng dokumento kalahati blanco para mapakita na makapal marami yung mga nasa listahan.
Anak ng Petrang Garapata. Diyan tayo nagkakaproblema. Oh. Dapat pati itong si Auntie Claire mag-resign na rin eh. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Oh. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at Matinik talaga tong si Ma'am Eden Santos. Kaya gusto siyang tanggalin dyan sa Malacanang eh. Tinik ho yan sa lalamunan nitong si Claire Castro. Hindi ho makaporma itong si Claire Castro pagka ang kaharap na niya itong si Ma'am Eden Santos. tama, hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos para sa Ganito ka sa amin, Ma'am Eden Santos. Oh. Ganito ka sa amin. Heart ka sa amin. Yan, palakpakan natin itong si Ma'am Eden Santos. Kaya love na love ko yung reporter na yan. Yeah, sa lahat ng reporter, wala ko tayong pakialam doon sa GMA. Naku, bayaran din ho yun. Yung taga ABS, bayaran din yung mga yan. Diba? Kung ano-anong pabor siguro ang binibigay sa kanila, kaya hindi nila mabanata ng Malacanang. Isa-isang reporter, wala na SMNI dyan eh. Kung merong representante SMNI dyan, malamang sa malamang, mabibigat din ang tanong. Sa lahat ng reporter sa Malacanang, heto lang ho ang nagtatanong na kung saan may ginagamit niya ang kanyang sentido komon. At hindi yung tipo na tanong na galing mismo sa Malacanang at pinapabasa dito sa mga reporter na to. Huwag ho kayong magpaloko mga kababayan. Punta na ho tayo dito kay Katonying. Nagsalita na rin ho siya diyan sa issue na yan, itong si Ma'am Eden Santos. Pakinggan natin itong mga kababayan. Santos, pambihira naman si Eden. Talagang pinili namin, Eden, yung pinakamaganda mong picture, ha? Alam niyo, itong si Eden Suarez, hindi niyo po... yan, tama po kayo. Ang kanya pong totoong pangalan ay Eden Suarez. Tapos nung nagkaasawa na siya po ay naging Eden Santos na, ano? Hindi niyo po na itatanong ay matagal ko na pong nakasama yang si Eden eh. Kung di ako nagkakamali baka malaman yung edad ano. Mga nasa humigit kumulang 30 taon. Ako po kasi nasa media, nagsimula ako ng 92, 33 years na po ako sa media. Si Eden mga humigit kumulang, mas matanda ako diyan eh, mga 25, 26 o 26 years na sa media to. Kasama ko po lagi yan at napakasipag na bata. Ang isa pa pong reporter na masipag din, na sabi niya jack of all trades. Ito pong isa pong kaibigan din namin pero pumanaw na, ito pong si May Rivera. Ayan, mga kasama natin sa Eagle Broadcasting Corporation. Nung ako po'y reporter pa sa DZEC noon, at ang totoo, kahit na ako'y napirata na ng DZMM, ABS-CBN, mga kaututang dila pa rin natin yan. Ito sila Eden Santos. Kaya, pwede ko pong sabihin that I know this girl, I know her principal, alam ko din kung gaano siya kalalim, gaano siya kapassionate sa kanyang ginagawa, gaano siya maaasahan, at gaano niya pinagbubuti kung ano man yung assignment na ibinigay sa kanya kahit saan pa yan. This past few months, mula nung naging Palace Undersecretary Press Officer, ito po si Attorney Claire Castro, ay laging nakakababag ng Malacanang. Ito pong si Eden Suarez because she is covering for Net25 kung po yan hindi naman siya negatibong konotasyon pero matabilang dila nito si Eden.
Matalim Matabil ang nga. dila niyan. Oh. And she will never hesitate to ask any question under the sun basta't alam niya na dapat tong masagot o dapat mabigyan ng katugunan. That's Eden Santos. Siyempre, kapag ka ikaw ay nasa receiving end ng matatalim na tanong ni Eden Santos, mabubusit ka naman talaga. Mabubusit ka kay Eden. In the same manner, naalala ko tuloy, when I was Vice President of Malacanang Press Corps, nung nagko-cover po ako ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, at araw-araw ang humaharap sa amin sa presscon was then Presidential Spokesperson Rigoberto Tiglao. Nabubusit din sa amin si Rigoberto Tiglao sapagkat ako, kasama ko si Vic Sumintak at saka itong si Hilka Bakungan, we're always asking the hardest question siguro sa press corps na wala po sa outline o sa script, so to speak, na inilalatag po nila. So talaga Script po mga kababayan. Kaya nga tinawag na press briefing yan eh. Bago sila mag-uumpisa, nagbe-briefing muna sila. O ikaw, GMA, ito yung tatanong mo kay Auntie Claire, o dyan sa News 5, yan ang itatanong nyo kay Auntie Claire. Nakita nyo ba mga kababayan kung ano yung naratibo na nangyayari sa daan o sa labas ng palasyo ng Malacanang, yung gusto nilang itulak na naratibo na magaling si Marcos, napakahusay na nangyayari sa administrasyon, yun ho ang tinatanong nito mga bayarang network na to. Maliban na lamang yung Net25 ika. ganun eh. Ganun po ang buhay ng reporter, ano? Hindi para magmagaling, kundi kung gusto mo makakuha ng mainam na istorya, you will never fear. You will never be afraid to ask the hardest but the most sensible question. Ganun po dapat, ano? Trabaho lang, trabaho lang, walang personalan. So, si Eden po, laging nagtatanong ng nakakabusit in so far as Malacanang is concerned. Baka nakakabusit sa perspective ni Attorney Claire Castro, baka nakakabusit sa paningin ng mga taga-Presidential Communications Office o PCO, baka nakakabusit sa paningin ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, but be that as it may, sabi nga po ng mga Inglesero, trabaho po ni Eden ang magtanong. Correct. Opo, trabaho po ni Eden ang magtanong. Kaya nga tanong di ba? Kaya nga siya reporter. Ang trabaho po ng reporter is basically to inquire, to elicit answer from a resource person. Taga Malacanang Press Corps po siya. So ang laging nakaharap po sa kanya, ito pong si Attorney Claire Castro. Okay. Hindi naman po siguro ipagkakaila ng Malacanang na nabubusit sila kay Eden Santos. At marami na po tayong mga napanood na mga video clips, marami na po tayong napanood ng mga vlogs, pati nga yung mga vloggers na mahilig mag-fake news, kine-carry yung mga tanong ni Eden Santos sa Malacanang. So depende nga kung saan ka nakatayo, matutuwa ka, on the other hand, ay mabubusit ka naman kay Eden wherever you stand. Ano po? Kung saan ka nakatayo. Eto na po mga kaibigan. Eto na sinasabi nating mga tulongge sa Malacanang. Pero bago lang natin ipagpatuloy ang mga tulongge sa Malacanang, ay gusto lang po nating ba't ba napunta tayo doon? Anyway, mabalik lang ako na ganun talaga ang buhay ng reporter at buhay ng government official. They are always adversarial to each other. Ano po? Pero ang kagandahan naman, in fairness kay Attorney Claire Castro, tingin ko naman hindi naman niya itinuturing na kaaway si Eden Santos. Ito galing sa puso ko to. Ang tingin ko, ang basa ko,
si Attorney Claire Castro, hindi niya itinuturing na kaaway si Eden Santos, bagamat paminsan-minsan, nabubusit siya ni Eden Santos. Katunayan, meron niyang isang larawan na pinadala pa sa akin si Attorney Claire Castro, ano? At meron ba tayo nung yung picture na, alam ko, pinost din ng Net25 yun eh. No? Ayan, tinan nyo na. Yan, no. Naglalambutsingan pa eh. Oh, naglalambutsingan. Tinan nyo na, oh. Sino mag-iisip na magkababag sila? So tingin ko, between Claire Castro and Eden Santos, mayroon mang animosity every now and then ay hindi sila magkaaway. Kaya lang, may mga tulongges talaga sa Malacanang na hindi yata alam kung anong kanilang trabaho. Naturingan pa naman na sila'y mga dating reporter. Alam niyo po ang tinutukoy ko? Isa pong kabuktutan, didiretsuhin ko na, isang kabuktutan ang ginawa ng isang tulongges dyan sa Malacanang. Ang pangalan po nung taong yan, ito alam ko nakasama ko ba sa coverage? Pero ako po kasi, when I was a reporter, nag-cover ako ng police beat, ng general assignment, ng PNP, ng Camp Aguinaldo, ng courts, ng Congress, ng Senate, ng Malacanang, ng sports, ng business. Yun po ang aking assignment. Pero hindi ko matandaan kung nakasama ko sa coverage itong si Errol Kabatbat, Asek Errol Kabatbat eh. Mantakin ninyo mga kababayan, nagsulat itong si Errol Kabatbat, ng liham sa Net25. Ito pong si Assistant Secretary Errol Kabatbat. At alam niyo ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? Kundi ba naman ng aano to eh? Ng aano? Gusto nila tanggalin. Ang gusto nila tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Nako, sinasabi natin eh. Ano ba itong taong to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan niya? And sinasabi po nila, meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pagkukover sa Pangulo. At meron nga daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol. At hindi lang daw po minsan, 2 beses pa yata na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Nung po bang ang Pangulo naging witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Kabatbat, Kabatbat nga ba ang pangalan nitong tao na to? Kabatbat, oo. Alam mo, Mr. Kabatbat, ayan. Ayan kilala ang ko to. pagmumukha. Naalala na kita. Na-cover. Baka nakasama kita. Tama, Errol Kabatbat. Siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Mukha pa lang sinto-sinto na katon yung eh. Mantakay mo pati yung mga ganong klaseng bagay pinakikialaman niya sa Net25. Di ba? Meron hong ano yan. Sa Net25 meron silang mga pulisiya dyan. Merong rules na sinusunod yung mga reporter nila dyan. Kung merong paglabag, hayaan nyo ho yung network na magparusa sa kanila. Pero para paghimasukan
Alam nila kung itong si Ma'am Eden Santos talagang meron siya linabag sa protocol. Ang lumapit itong si Marcos Jr. nakadalawang video na tayo dyan. Pinakita natin sa ating mga kababayan na hindi si Ma'am Eden Santos ang lumapit kay Marcos Jr. Itong si Bangag, linapitan niya yung mga reporter at nakipagkwentuhan. Noong tinanong na siya, bigla siyang tumakbo. Alam mo, pare ko, kung meron ka mang dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, kung meron ka mang dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Oo. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? Higi nga. Kung meron talagang mga pwestong hindi pwedeng puntahan ng reporter sa pagkukover sa Pangulo, dapat makikita mo talagang hindi makakapasok. Isip-isipin mo, Asek papaliwanag ko lang sa iyo, isip-isipin mo, kung ginagawa niyo ng issue itong paglapit ni Eden Suarez Santos sa Pangulo, kung ginagawa niyong issue yan, dapat gawin yung issue. Ganun ba kaluwag ang pagbabantay ng PSG kay Pangulong Bongbong Marcos? Paano ko ang lumapit sa Pangulo, may daladalang stick ng banana cute, sinaksak na lang sa leeg ang Pangulo? Di ba? Hindi ba? Di ba? Di ba? Bakit yun ang sisisihin mo, yung reporter? Ang sisihin mo, yung PSG. At ngayon, dahil dun sa sinasabi niyong paglabag ni Eden Suarez Santos sa protocol, hihilingin mo na tanggalin o pinatatanggal mo sa Malacanang press corps si Eden at palitan ng ibang reporter, sino ka? Nako, yari ka baka dyan. kayo dapat napalitan dyan. Hindi kaya Galit kayo ang na. dapat natanggalin dyan. Galit na si Gaton yung kinantin nyo, si Ma'am Eden Ako, di ba sabi ko, love na love ko yan. Crush ko nga yan si Ma'am Eden Santos kasi mahusay talaga. Nabilib na bilibu tayo. Talagang yung paghanga natin dyan sa ali na yan. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit itong si hindi naman siya pinagtatanggol. Kumbaga, pinapaliwanag lang dito ni Katonying na yung ginawa ng nitong mga taga PCO, PCO nga diyan sa mga taga Malacanang, ika nga wala na sa hulog. Dyan, dahil hindi nyo naman yata naiintindihan yung trabaho ninyo. Nako, nagalit nyo si Katonying. Pambira itong... ano ba yan? Utos ba ni Secretary J. Ruiz sa iyo yan? Kaibigan? Kung utos sa iyo ni Secretary J. Ruiz yan, magsama kayo. Magsama kayong dalawa. Hindi nyo ba naiintindihan? Nag-cover ba kayo ng Malacanang Press? Naging bahagi ba kayo ng Malacanang Press Corps sa kasaysayan ng buhay ninyo? Hindi nyo ba naiintindihan ang mga alituntunin dyan? Mabuti ang Malacanang Press Corps naglabas ng kanilang stand at sinabi nilang hindi sila pumapayag dun sa kahilingan o yung parang ini-impose nitong Errol Kabatbat na palitan si Eden Suarez. Mabuti na lang at ang Malacanang Press Corps ay nanindigan. Pambira itong mga taong ito. Uulitin ko, alam nyo ba ang ginagawa ninyo? Hindi na ba kayo nahiya? Imbis na ang maging resulta ng inyong pagtatrabaho, kung nagtatrabaho man kayo, ay maging kaibigan ang mga nagko-cover sa Pangulo. Dahil importante yun meron pong working relationship ang media at ang gobyerno. Nagiging adversarial pa kayo sa mga mamamahayag. Baka nakalimutan nyo na kaya kayo nandyan para ipalaganap ang alin? Ang mga programa ng inyong principal. Sino ba principal ninyo? Ang Pangulo. Ang dapat na nalalagay sa balita, kaibigan, ay ang Pangulo, ang inyong principal. Siya dapat ang laman ng balita. Yung mga mabubuting ginagawa niya, kung meron man, ang laman ng balita.
ano laman ng balita ngayon? Kayo! Kayo laman ng balita. Mga tinamaan kayo ng magaling, oh. Mr. President, pagtatanggalin nyo na itong mga to at pabigat lang sa inyo to. Palagay ko, hindi lang itong si Errol Kabat-Bato. Pagtatanggalin nyo na yung mga yan. I-wipe out na yung mga hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nako, yari. Ang pinagbubutihan ninyo kung paano gigipitin ng media. Ang pagbutihan ninyo ay kung papaano magiging malaganap kung meron mang ginagawang mabuti ang administrasyong ito. Kung meron yun ang trabaho ng Presidential Communication Office. Di ba? Yun ho, PCO. Yun ang trabaho nila. Pero para tanggalin nila yung mga reporter na hindi nila nahahawakan sa lege, hindi naman watapid yun. Ang pinagdidiskitahan nyo ay ang media. Sabi nga, do not shoot the messenger. Pambira itong mga tao. Ayan, kayo laman ng balita ngayon. Tuwan-tuwa siguro kayo na kayo laman ng balita. Ako, uulit, katulad na lang nito. Eto, total, nabanggit ko na si Secretary J. Ruiz. Nakasama ko po siya sa ABS-CBN at wala naman po akong masamang tinapay kay Secretary J. Ruiz. Pero, Secretary J. Ruiz, ako naman tayong kapatid lang to, kahit di man tayo magkapatid at mas pogi ka namang di hamak sa akin, ano? Hindi ba kayo na-bypass? Di ba? Na-bypass kayo ng Commission on Appointments. Tapos, kayo ay nabalitang tatanggalin. Pagkatapos, kayo ay binigyan ng appointment na acting secretary. Ibig sabihin, na-downgrade na po yung inyong appointment. At tapos ngayon, Secretary J. Ruiz, ang balita ko po, sana hindi ito totoo, kayo daw po i-demote pa, gagawin daw kayong Director 4. Nako? Secretary, hindi nyo kailangan yan. Hindi nyo kailangan ng ganyang paglapastangan sa inyong dignidad. Kung ayaw sa inyo ng Commission on Appointments, ganun talaga. Kung ayaw sa inyo ng Malacanang dahil hindi naman siguro ninyo na i-deliver what was expected of you, huwag nyo namang alisan ng dignidad ang inyong sarili. Nako? Opo. Huwag nyo namang alisan ng dignidad ang inyong sarili na baka tanggapin nyo pa yung posisyon na director from secretary, magiging director 4 kayo para maging pinuno ng Presidential Action. Secretary, huwag nyo pong alisan ng dignidad. Ako po ay nagmamakaawa sa inyo. Bigyan nyo po ng dangal ang inyong sarili. Bitawan nyo na po yung pwesto na yan. Hindi po kayo mawawala, hindi po kayo mahuhubaran, hindi po kahinaan na mawala sa inyong posisyon na yan. You tried, yes, you did your best. Sabihin nyo, you did your best, you tried your best. Pero hindi po ito ang buhay nyo. Kung mawala man po sa inyo yung posisyon na yan, at least buo pa ang inyong pagkatao. Huwag kayong tatanggap ng posisyon that is lower than secretary. At least dito po sa kaparehong ahensya na Presidential Communications Office. Secretary, maawa po kayo sa sarili ninyo. Opo. Love ko po kayo dahil nakasama ko po kayo sa ABS-CBN. But if you are not able to perform according to what was expected of you, hayaan nyo na sa iba yan. Sabihin nyo, at least, ginawa ko ang best ko, hindi pa rin sapat, ibigay nyo na sa iba. Pero yung tatanggap kayo ng posisyon, baka naman maintindihan ng iba dyan, kayo merong pinoprotektahan dyan. Meron ba kayong pinakikinabangan na hindi namin alam dyan? O baka ganun pa isipin na iba. Bitawan nyo na po yan. Wala pong halaga yung posisyon na yan kung ang kapalit naman po nito, para po kayong aalisan ng dangal. Correct. Pambihirang pati. So, magpapatuloy po tayo. Eto.
Ruth Rances, Tunying, hindi magandang basahin ang heading mo. Nilahat mo na. Ano ba yung heading ko? Patingin nga ano ba yung headline natin? Wala naman pangit siya. Oh, Malacanang Patingin nga, PCO. meron ba tayong, masyado naman kayong matampuhin. Mga balat sibuyas. Ayan, Katunying. Oh. Titingnan ko nga kung anong, ano ba ang title nung show natin na yun. Oh, mga Tolongges sa Malacanang, PCO. Oh. Di ba? Ano sinasabi? Oh, nilahat ko ba yan? Sabi ko, mga Tolongges sa Malacanang. Sinabi ko, lahat ng taga Malacanang, Tolongges. Bira. Magpapatuloy po tayo. Anyway, yun lang aking Yun na nga mga kababayan, yun lang daw sabi nitong si Kato Nying. Di yun lang ho. Maraming salamat dito kay Kato Nying. Ano yan veteranong reporter yan Matagal na sa larangan ng pagbabalita yan. Kaya yung mga galawan, yung mga personalidad dyan sa larangan na yan talagang nakilati.